Tila pinagbabantaan po ni dating Senador Antonio Trillanes itong 18 ex-Marines na dating mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. At ang sabi ho niya ay, nako, sasamain sa akin ang yung mga yung mga sundalo na yan. At kanyang ibinabala na kung saan ay pwede raw managot. Ito hong mga sundalong ito, 18 ho ito, 18, sa International Criminal Court na naglabas ng mga detalye kaugnay ng umano'y operasyon at paggalaw ng mga investigador ng ICC sa Pilipinas. So lumilitaw ho mga kababayan na kanyang pinagbabantaan na pakakasuhan. So totoo nga ho ito. Ang magiging implikasyon po nito at magiging pananaw, talagang totoo nga na nagsagawa po ng operasyon ang ito hong ICC investigator kasama ho si Senator Trillanes. Pero nakakalimutan po ni Trillanes na noong 2019 ay kumalas na po ang Pilipinas sa ICC. At hindi siguro baka nakakalimutan ho. So wala na hong hindi na po tayo saklaw ng ICC. Kasi ito kung inyo pong matatandaan ay ang Pilipinas ay opisyal na kumalas, nag-withdraw sa International Criminal Court noong March 17, 2019. Ibig sabihin niyan ay wala na pakialam sila sa ICC. Bagamat itong mga, siyempre, yung ginagawang pagdinig sa kaso laban po kay dating Pangulong Duterte, yung kanilang kinakatwiran ay nangyari yung kaso bago mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Pero ngayong itong 18 ex-Marines, ngayon sinabi nila, di wala na, hindi na sakop. Ewan ko lang ho, baka naman siguro ito pong si Senator Trillanes ay parang baka naging emosyonal at sobrang inis dito ho at binisto ho siya, mga kababayan. At sabi po ni Trillanes, ang mga pahayag at revelasyon ng grupo ay maaring ituring na paglabag-an niya sa Rome Statute. So, yun po na kung saan ay yung kasunduang bumuo sa International Criminal Court. Wala na nga ho tayo sa ICC. Senator Trillanes, kumalas na ho tayo. 2026 na ho ngayon. 2019 pa ho, wala na ho tayo. So, hindi po ito sakop. At hindi po pwedeng takot-takutin ho nitong dating senador, Ito, 18 Marines. Alam niyo naman ho, yung mga miyembro po ng Philippine Marines, talagang grabe ho yan, paglaban-laban. At hindi po umaatras sa mga yan. So sabi ho niya ay highly confidential. At ito po ay sangkot daw rito ang buhay at hindi lang daw po ng mga ICC investigators, kundi pati na yun ng mga testigo. Yun ho. At sabi niya, hindi dapat na gawing pampulitikang sandata ang ICC investigation. So, yun ho. Baka akalaro ho nila, laro lang daw ho itong ginawa. So, hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Ang pagkakasabi niya, narinig ko itong interview, sasamain sila sa akin. Grabe ho talaga kung magsalita, no? Parang talo pa ho yung ang presidente kung magsalita. Ito pong si dating Senator Antonio Trillanes. At ang sabi niya, mga kababayan, hindi ho dapat pwede ibunyag, no? Ito hong mga naging operasyon nila ng ICC investigator. So, pero ang pinaka-tema ho rito, mga kababayan, alam niyo ho, ang sinasabi ho nitong mga dating sundalo at naging tauhan ni Zaldico, meron pong involved na pera ng taong bayan dito. Ako, hindi naman ako abogado, pero kapag may sangkot ho na pondo ng bayan ang pinag-uusapan, iba ho ito. At dapat ho itong mabunyag. At dito naman ay meron naman pong mga sinumpaang salaysay at ang humarap po sila sa isang press con. Ako bilang mamahayag, hindi pa pwedeng baliwalain ko yan. At kasi humarap naman sila sa press con at kasama po ang isang abogado, si Attorney Levy Maligod. So, yun ho mga kababayan, hindi pwede na baliwalain po ito at siyempre yan po ang basyan bilang isang mamahayag. Ang magiging basyan natin ay yung mga
sinabi ho sa press con at partikular ng kanilang abogado. Kasi mahirap kung wala abogado at wala man lang affidavit o sinumpa ang salaysay, yun ho. Dito ho, mga kababayan, ang sabi ho ni dating Senador Trillanes, wala raw pong katotohanan ito hong $2 million na sinasabing budget to. Kasi ang kwento ho ni Atty. Baligod ay pinagpalit, no? Nagpapalit ho yung itong mga sundalong ito ng parang 56 million kada isang maleta. So, dalawang maleta, nakakuha po sila ng $2 million mula sa peso ay naging $2 million. At ito raw po ay parang pondo, sinasabi di umano, ay pondo at panggastos, lahat-lahat po, no, na ginamit dito po sa ginawang investigasyon ng ICC. So sabi ho ni Trillanes, wala raw pong katotohanan yung mga alegasyon na yan, no, na $2 million na pondo para po sa ICC. At dagdag po niya, ang sabi ho ni Trillanes, kayo, ano masasabi nyo rito? Sabi ho, ay yung kanyang ginawa ay para raw po sa ikabubuti ng bansa. Yun ho. At siyempre, kaso, siguro maganda ho ang intensyon pero mali ho ang pamamaraan. Ano ho ang pamamaraan? Ang aligasyon rito, yung pera hong kinurakot, yun po ang ginamit. At maganda ho yung paliwanag ng abogado na itong mga ICC investigators, kung talagang sila po ay mag-iimbestiga at tunay po, no, yung kanilang pagnanais na makamtan po ang hustisya at maparusahan kung talagang nagkasala ang dating Pangulo at yung kanyang mga co-perpetrators, di umano, ay dapat ho lahat ng mga ng mga sinasabing biktima, yan po ay direktang inimbestigahan at in-interview ho. Kaso sabi po ni Atty. Baligod ay ito po yung lahat po parang si Trillanes ang naghahain. Siya po ang pumipili, ito interviewin nyo. So pinipili na ini-screen na ho, parang ganun ho lumilitaw. So pag gano'n, wala ho. Talagang kung sino lang ho yung mga baka hindi natin maaalis na isipin natin na tinuruan mo na ito mga sasabihin mo magtatanong sa iyo itong mga ICC investigators. Ito may isang investigador na ganito magtatanong, ito mga ganon. Pwedeng ganon ho ang magiging kaisipan natin lahat Pero ang sana ang ginawa ho ng ICC, yung kanilang mga investigador ay wala ho silang dapat na papanigan ho at sila po ay dumaan sa tamang proseso na kung saan ay opisyal ho silang kumukuha ng mga dokumento. Halimbawa sa Philippine National Police or sa NBI o sa iba pang law enforcement agencies na kung saan ay meron silang data o yung mga listahan ng mga sinasabing namatay o naging biktima di umano ng gera laban po sa ipinagbabawal na gamot. Sana ganun ho, para opisyal ho. Ito yung mga sinasabing namatay. Interviewin yung mga pamilya. Hindi ho yung parang, di ba, yung pupunta sa isang lugar, sa parang sa may bahay ba yun, yung bahay Kalinga, ni Father Flavi. Doon ho. So, kumbaga nakaset up. Di ba? Hindi mo maalis na mapagdudahan po ito. Di po ba? So, dapat ho talagang ako sa tingin ko ho rito mga kababayan, yung ICC ay mismo yung hukom. Dapat ho siguro paimbestigahan po nila at tingnan ito hong pinagagawa ng kanilang mga investigador na nagtungo dito po sa Pilipinas. Kasi importante ho rito. Ako ho ang aking pananaw ho rito talaga makamtan yung tunay na hustisya para po sa mga tunay na biktima ng sinasabing paglabag sa karapatang pagtao. Dito po na may kinalaman sa EJK. Yun ho, yung mga tunay ho na hindi na basta kinausap para lang madiin si dating Pangulong Duterte. Pangit naman ho ito. So, kasi lahat naman ho tayo mga kababayan diba? Kung talagang nagkasala,
Di dapat maparusahan kaya nga mismo si dating Pangulong Duterte, sabi niya, di kung kasuhan niyo ako, pero ang gusto niya, dapat maglitis dito sa Pilipinas kasi kung akusasyon sa kanya ay nagkasala po siya sa mga Pilipino, dapat mga Pilipino rin po ang lilitis. Kaya nga ako nagtataka nga ho kung mga kababayan, bakit sa ICC? Kasi dito po sa Pilipinas ay gumagana naman po yung ating hustisya. Di po ba? At sa katunayan ay, di ba, may mga dalawang pangulo na ho tayo nakapagpakulong mga kababayan. At napakatindi ho ng revelasyon nito hong 18 dating Marines. Maraming mga kongresista, biro nyo may mga kongresista ang di umano ang tumanggap ng pera, ng mali-maletang pera. At number one ho itong si Congressman Benny Abante na ngayon po ay nasa aktibo ho sa nagsulong po ng impeachment. Ito ang sa mga sinasabi, di umano ito po base po ito sa mga aligasyon ng 18 dating Marines ay ito pong sina Benny Abante. Tumanggap po sila di umano at di-deliver sa House of Representatives or sa Town House. Si Ajong Sia, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Manix Delipe, Laila de Lima at Dan Fernandez. Merong isang meron po isang na burado. Ayun ho. Baka ang hinala ko baka namayapa na ho ito. Ito ho. Kaya't hindi na isinama yung kanyang pangalan. So, yun ho mga kababayan at lumilitaw. So, yan po si Congressman Abante. So, dito ho yung mga nabanggit ng pangalan. Malayo ho kayo na magbigay ng pangayag. At ito, mayroon po makabayan black ho, Franz Castro. Talaga naman kaya, kasi mga aligasyon ho, mga kababayan, sila po ay aktibo ho na talagang tagapagtanggol noon, ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So, mabigat ho itong mga aligasyon na ito, na siguro ay panahon na para naman na magsagawa po ng investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee dito po sa usaping ito dahil sa ang pinakamatindi ho mga kababayan ultimong si COMELEC Chairman George Garcia ay di umano tumanggap ng mali-maletang pera. At siyang kaya para saan ho itong pera na ito? Yun ho, ayon po sa affidavit, nagkaroon po ng 2 meeting si Saldico at COMELEC Chairman George Garcia sa Midas Hotel. At sa bawat meeting na ito ay binibigyan si COMELEC Chairman Garcia di umano ng tig-2 medium-sized na mga maleta. May kabuuan na 4 na mga maleta ng pera. Naku, mabigat ho ito, no? So, pinapalipat-lipat lamang ho ni Mark Tiksay at Paul Estrada yung mga maleta mula sa mga sakyan. Sabi po ito sa sa affidavit ng 18 Marines, dating Marines. So, siguro ito mga ipatawag ho kung sana ho magpatawag ng ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee itong Mark Tiksay at Paul Estrada. Ito matagal na ho itong nabanggit ho ni Sergeant Orly Gutesa. Pero agad na, di ba, binakbakan itong si Gutesa at biglang nawala. So ngayon lumilitaw na totoo pala, at sabi natin na merong nagpapatotoo sa mga binabanggit ni Sergeant Gutesa at itong Mark Tiksay at Paul Estrada, siguro ito kasama sa ipatawag. Tapos yung 18 dating Marines ay ipatawag sa investigasyon. At bagamat meron na po silang affidavit, sinumpa ang salaysay. So mabibigat ho itong mga aligasyong ito. So kayo ho, anong masasabi nyo mga kababayan? Dito po sa napakalaking iskandalong ito. Napakaraming mga kongresista di umano ang tumanggap ng pera, mali-maletang pera, tapos yung itong si Senator Trillanes di umano ay $2 million na nangasiwa. Ngayon pinagbabantaan.
Sasamain kayo sa akin. Kakasuhan, pinagbabantaan ho ni Senator Trillanes, dating senador, yung 18 ah, ex-marines at gayon din po si Attorney Levy Baligod, mga kababayan, yun ho. Tapos iba pang mga mamahayag daw na nagbunyag ho rito. Ako bilang isang mamahayag, ito ang ginagawa lang ho nating basihan, yung affidavit nitong 18 sundalo at yung press con ng nasabing grupo. Kayo ho, ano masasabi niyo rito sa napakatinding iskandalo? Sabi ho ni Trillanes, sasamain ang mga yan sa akin. Sasamain daw sila. Ito hong mga sundalong ito. At kanyang pinagbantaan na mananagot po sa ICC. Wala na ho tayo sa ICC. Yung ginagawang paghihiring ngayon kay dating Pangulong Duterte, ang sabi, yung mga krimen ginawa nung miyembro pa tayo ng ICC. Ngayon wala na ho, March 2029 o 2019 pa ho. Wala na ho tayo. Okay, sige, magbigay na po na kayo ng comment dito po sa ating palatuntunan sa ating channel. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.